ka na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkat, iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng Bad State, yung arason na subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyo #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa Mga isyong nilang batpa sa iba't ibang panig ng ating bansa. ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Hot State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bot State Ulat sa Umaga. Pinakanapapanahon at pinakabagong mga balita hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw ng Huwebes, July 6, 2023. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof, Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Narito na ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo nagdulot ng hating reaksyon sa mga jeepney driver sa Batangas City. Resolusyon kontra teenage pregnancy na aprobahan na sa Batangas. Magsasaka sa Calabarzon tumanggap ng titulo ng lupa mula sa DAR. Grade 10 student patay matapos masagasaan ng jeep sa Cavite. At 2 wanted arestado sa San Jose Occidental, Mindoro. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo nagdulot ng hating reaksyon sa mga jeepney driver sa Batangas City.
Ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo noong Hulyo 4. 70 centavos ang naibawas sa kada litro ng diesel at gasolina. Samantala, 85 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Management Bureau ng Department of Energy, ang pagbaba ay dulot ng recession at humihin ang demand ng langis ng China. Ayon kay Alberto Petino, isang jeepney driver, naging maayos naman daw ang nangyari dahil kahit papaano ay bawas din ito sa gastusin. Sa kabila nito ay nagpahayag naman ng dismaya ang ilang samahan ng mga jeepney drivers dahil raw sa kakarampot na ibinawas sa presyo ng mga langis. Samantala, resolusyon kontra teenage pregnancy na aprobahan na sa Batangas. Inaprobahan na nga kamakailan ang isang resolusyon na nagsusulong na pababain ang kaso ng teenage pregnancy sa Batangas. Layo ng Batangas Provincial Council for the Protection of Children na mas palakasin pa ang pagpapakalap ng mga angkop na impormasyon ukol sa sex education sa mga kabataan na sinang-ayunan naman ni Governor Dodo Mandanas. Ayon sa datos ng Commission on Population, nasa 4,318 na ang kaso na naitala mula 2020 sa lalawigan ng Batangas. Naitala naman sa mga lungsod gaya ng Santo Tomas, Lipa, Bayan ng Cebu at San Jose ang may pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy. Inaprobahan din ng BPCPC ang isa pang resolusyon kung saan ay hinihikayat nito ang mga lokal na pamahalaan na magbigay ng kaukulang counseling para sa kabataan at kababaihan sa lalawigan. Ibang balita naman tayo, magsasaka sa Calabarzon tumanggap ng titulo ng lupa mula sa DAR. Para sa balitang yan, narito si Ramon Loyosa. Ramon, Ibat State, ulat mo. Namahagi ng E-Title and Certificate of Land Ownership Award ang Department of Agrarian Reform o DAR Calabarzon nitong ika-4 ng Hulyo sa Talisay, Batangas. Mahigit 500 magsasaka ang nabigyan at tumanggap ng titulo ng lupa. Ang naturang programa ayon kay Attorney Luis Pangulayan, DAR Undersecretary for Policy, Planning and Research, ay pagsasakatuparan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamahagi ng lupa sa mga magsasakang wala pang lupa. Samantala, lubos naman na naging pasasalamat ng mga magsasakang nakatanggap ng titulo ng kani-kanilang lupa. Ayon sa isang tumanggap ng titulo na si Feg Rivialde ng Buena Vista, Quezon, mahigit 20 taon din ang inabot bago sila nagkaroon ng sariling titulo. Para sa Bat State Ulat, ako si Ramon Loyosa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat Ramon Loyosa. Sa batala sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang iba pang mainit na mga balita. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw ng Lunes at isa na namang araw ng paghahatid ng pinakanapapanahon at pinakabagong mga balita. Dito lamang yan sa Bat State Ulat sa umaga. O anak, dali na, kain na para may hatid ka na ng tatay mo sa BSU. At sumabay ka na sa tatay mo ha, at pupunta na rin yun sa may Barangay Bukana. Opo, Nay! Sa unang ratsyada ng mga balita, college students sugatan matapos mabundol ng pampasaherong jeep sa Batangas. Galos at pasa sa ulo at katawan, yan ang natamo ng isang college student na lalaki sa Batangas. Ito'y matapos na masagasaan ng isang pampasaherong jeep. Naku, yun ang nga bang sinasabi ko. Kaya ikaw nako ha, mag-iingat ka lagi. Mahirap na. Bukod sa delikado na, nako, pag ganyang na aksidente, paniguradong mabigat din yan sa bulsa. Ang hina pa naman ng pasada ng tricycle ng tatay mo. Nay, huwag ka nang mag-alala. Lagi naman po ako nag-iingat eh. At isa pa, minsan sadyang hindi rin talaga maiiwasan yung mga ganyang insidente. Buti na nga lang po may student insurance kami sa Batangas State University. Aba, talaga? Opo, Nay.
Alam mo ba na ang Batangas State University hindi lang basta tahanan ng magagaling na estudyante? Inaalagaan din kami doon gaya na lang sa pamamagitan ng student insurance. Sinisiguro nito na 24/7 ay insured ang bawat estudyante sa anumang injury dulot ng aksidente kahit habang nagtatravel pa by land or sea. O kaya ay kahit nasa commercial flights bilang pasahero. Covered din ito ang mga injury dulot ng pagkakalunod, dog bites, snake bites at natural calamities. Aba nga, ay ayos din hanggang kailan naman yan effective? Nay, simula pa noong August 15, 2022 ng alas 12 ng tanghali hanggang August 15, 2023 ng alas 12 ng tanghali ay maaaring magamit ang student insurance. Kabilang sa benefits at coverage nito ay ang accidental death and disablement, permanent total disability due to accident, unprovoked murder and assault, accidental medical reimbursement, daily hospitalization, income confinement benefit due to accident or illness, maximum confinement of 30 days, bereavement assistance benefit due to sickness and accidents or accidental burial expenses, ambulance service assistance due to accident with receipt, medical reimbursement injuries incurred during school-related sports activities, general public liability bodily injury, general public liability property damage, at daily hospital income benefits due to accidents, illness, and COVID-19 infectious disease. Aba, maigi yan, anak. Pero alam mo, mas iigay ko kay lalarga na at tanghali na. O mag-ingat ka na ka. Oo nga po pala, Nay. Sige po, paalam! Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa Batangas State University at ng himpilang ito. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa Bat State Ulat sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, grade 10 student patay matapos masagasaan ng jeep sa Cavite. Para sa detalye ng balitang iyan, narito si Winchell Tandan. Winchell, i-Bat State, ulat mo. Nasawi ang isang grade 10 student matapos masagasaan ng delivery jeep habang nilalakad ang kahabaan ng Congressional Avenue, Dasmariñas, Cavite nitong ika-4 ng Hulyo. Base sa isang CCTV footage, naglalakad sa gilid ng kalsada ang tatlong estudyante nang biglang salpukin ng humaharurot na jeep galing sa kabilang bahagi ng kalsada. Nakaligtas naman ang dalawang kasamahan ng biktima na agad nakatalon bago tumama ang jeep sa steel fence, habang sugatan naman ang pahinante ng jeep matapos itong mahulog sa sasakyan. Agarang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit dead on arrival na ito bunga ng matinding trauma sa katawan. Ayon sa salaysay ng driver, biglang aniyang nasira ang preno ng minamanehong jeep habang nagde-deliver ng buko mula sa isang mall sa lugar. Humingi naman ang tawad ang driver na ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng reckless imprudence resulting in homicide at damage to government facilities. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tandan. Samantala, 2 wanted arestado sa San Jose Occidental, Mindoro. Para naman sa balitang iyan, narito si Melvin Dastas. Melvin, i-Bat State, ulat mo. Timbog ang 2 lalaki sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad sa San Jose Occidental, Mindoro. Kinilala na San Jose Municipal Police Station ang mga suspect na sina Jaime L. Vicente, 63 anyos at Francisco Mento Flores, 35 anyos. Ayon sa San Jose Municipal Police Station, unang nahuli ang suspect na si Vicente ngayong Lunes, July 3, bandang alas 4:40 ng hapon sa isang lugar sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
Sa hiwalay na operasyon dakong alas 2 ng hapon ng parehong araw, nahuli naman si Flores sa bisa na warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition of 2013. May rekomendasyong piyansa na umaabot sa 100,000 piso para sa unang suspect at 80,000 piso naman para sa ikalawang suspect. Sa kasalukuyan, ang mga nahuling suspect ay nasa pangangalaga na naturang himpilan. Para sa Bad State Ulat, ako si Melvin Dastas ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat Melvin Dastas. At yan nga ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maghanda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira ang mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At narito na nga ang ikalawang pasada ng mga balita. Menor de edad bisto sa pagnanakaw ng bisikleta sa Lipa City. Isang miyembro ng LGBT community na tagpuang naaagnas na sa Tagaytay City. Para sa balitang Good Vibes, cosplayer na lolo at lola bumida sa Laguna. At para sa balitang sports, EJ Obiana pasok sa 2024 Paris Olympics. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, menor de edad bisto sa pagnanakaw ng bisikleta sa Lipa City. Para sa balitang yan, narito si Armand Bautista. Armand, a Bad State, ulat mo. Huli sa CCTV ang ginawang pagnanakaw ng isang menor de edad ng bisikleta sa Lipa City. Kita sa nakuhang CCTV footage na kinuha ng suspect ang nakasabit na bisikleta at ito'y tinakbo.
Sa isinagawang backtracking ng mga barangay officials sa Barangay Quezon, dito ay tunton na pagkakakilanlan at kinaroroonan ng binatilyo. Nagpahayag na pagkabigla at kalungkutan naman ang ina ng sospek sa nagawang krimen ng kanyang anak. Ayon naman sa may-ari ng bisikleta ay tutuloy niya pa rin ang pagdedemanda matapos na lumabas sa pang-apat na kaso na ito ng sospek. Para sa Bad State Ulat, ako si Armand Bautista ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat Arman Bautista. Samantala, isang miyembro ng LGBT community natagpuang naaagnas na sa Tagaytay City. Patay na nga at naaagnas na nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa isang masukal na parte ng coffee farm sa Tagaytay City. Kinilala ang bangkay na si Gilbert Naparrete Tonelete, 53 anyos, residente ng General Trias City, Cavite. Ayon kay Cavite Police Director Christopher Olazo, tad-tad ng saksak ang biktima nang matagpuan ito ng residente sa nasabing lugar. Ayon pa sa investigasyon, huling nakita ang biktima noong Hunyo 28 kasama ang isa sa dalawang katiwala ng farm na si Jared Arandela, 18 anyos. Na-recover naman ang dashcam ng kotse ng biktima na natagpuan malapit sa pinangyarihan ng krimen at dito natukoy na isa sa pangunahing sospek si Arandela. Kasabwat ang isa pang sospek na kinilala na si Eduardo Dominguez Jr. Agad din naman sumuko si Arandela sa pulisya nang malaman na siya ang tinuturong sospek at agad niya din naman inamin ang nagawang krimen. Ayon kay Arandela, gusto umano ng biktima na makipagtalik sa kanya na naging dahilan ng pagtatalo nila nito at dahil sa galit niya ay sinaksak niya ito ng paulit-ulit gamit ang isang patalim na naging sanhi ng pagkamatay nito. Patuloy naman ang manhunt operation na isinasagawa ng pulisya laban sa kasama ni Arandela na si Eduardo Dominguez Jr. na hindi pa nahuhuli hanggang sa ngayon. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. Para naman sa ating balitang Good Vibes, cosplayer na lolo at lola bumida sa Laguna. Para naman, ihatid ang ating Good Vibes ngayong araw ng Thursday. Narito si Angel Vidal. Angel, i-Bad State, ulat mo. Kinagiliwa ng mga netizens ang cosplay cutie na si Nanay Hila dahil sa kanyang angking galing sa pagko-cosplay. But wait, dahil nga instant celebrity si Lola, syempre dapat may leading man. Kaya naman sa edad na 76 years old ay hindi lamang siya ang cosplayer sa buong pamilya. Aba, nawili rin ang kanyang asawa na si Tatay Jobert. Kabilang si Nanay Hila at Tatay Jobert sa cast ng kanilang buong pamilya na kilalang grupo ng cosplayers sa San Pedro, Laguna. Ani ng mga anime lovers, super amazing, astig at ang cute nilang tingnan dahil buong pamilya pa ang naka-cosplay. Ang say naman ni Lola, tinuruan lamang siya ng kanyang mga anak na mag-pose hanggang sa nagustuhan at minahal na niya ang kanyang ginagawa. Nakakataba raw ng puso na gawin ito at mas masaya raw kapag maraming nagpapapicture. Ani naman ni Tatay Jobert. Sadya namang kahanga-hanga sina Lola at Lola dahil wala sa edad ang cosplaying, kaya wag natin silang malitin dahil carry bells nilang makipagsabayan anuman ang serye. Para sa Bad State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sports Balita. At para naman sa ating sports balita, EJ Obiena pasok sa 2024 Paris Olympics. Para naman sa balitang yan, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, i-Bad State, ulat mo. Malaking tagumpay para sa ating bansa. Nakapasok na sa 2024 Paris Olympic ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena.
Pinatunayan na biyan ang kanyang husay sa nagdaang Bauhaus Gallon Leg ng Diamond League sa Stockholm, Sweden. Nakamit niya ang taas na 5.82 meter na clearance na nagbigay sa kanya ng ticket patungong Olympics. Layunin ni Obiana na ma-improve ang kanyang performance mula noong 2021 Tokyo Olympics kung saan siya ay natapos na pang-11 sa pole vault finals. Matapos ang kanyang tagumpay sa Southeast Asian Games sa Cambodia noong Mayo na kung saan ay nagtanggol siya ng gintong medalya. Nakamit pa niya ang 6 meter na marka sa clearance. Dahil dito, siya ngayon ay kasapi na ng Elite 6 meter club sa pole vault. Para sa Bat State Ulat, ako si Marvin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. The Sea. And Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marvin Gonzalez. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Huwebes, magiging maulap ang kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa southern portion ng Palawan, habang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang na ang Batangas, ay magiging mainit lalo na sa tanghali, subalit makakaranas pa rin ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay aasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, habang sa labing bahagi ng Visayas at Mindanao, aasahan ang mas maulan pa rin dahil ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Wala pong nakataas na gale warning, kung kaya naman maaaring pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda, subalit patuloy pa din na pinag-iingat ang ating mga kababayan. Ang araw ay sumikat kaninang 5:33 ng umaga at lulubog mamayang 6:28 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update, para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.25. Canadian dollar, 41.78. Singaporean dollar, 40.96. Saudi Riyal, 14.73. Euro, 60.12. Chinese Yuan, 7.66. At Japanese Yen, 38 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita, katuwang ang buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media accounts, ating Facebook, YouTube at syempre sa ating TikTok account at DWBX 96.5 para po updated kayo sa ating mga latest na mga pinopost at syempre ating mga news coverage. Gaya na lamang nung nakaraan po, no, kung saan i-cover natin ang pre-employment seminar ng ating mga graduating students dito sa Bat State U, Arasol. At maraming salamat po sa pagtutok sa Bat State Ulat sa umaga. Magsama-sama tayo muli bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bat State Ulat sa umaga. Muli ako niyo nakasama ngayong araw ng Thursday. Ako po si Lenny Ila. Susunod na ang Best of OPM Love Songs, kaya naman manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasov Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research,
The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence.